Posible ngayong linggo o sa susunod na linggo, ideklara ang opisyal na simula ng tag-ulan. Ayon po yan sa Pag-asa. Isang low pressure area sa West Philippine Sea ang nagpapalakas ngayon sa habagat. Saksi, si Marie Zumal. Sa nakalipas na mga araw, napapadalas na ang mas mahaba-haba at malalakas na pag-ulan, lalo na pag madaling araw pati pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ang tanong, simula na ba ng panahon ng tag-ulan? Sabi ng Pag-asa, hindi pa. May mga dapat munang matupad na criteria bago ito opisyal na ideklara na maaaring mangyari ngayong linggong ito o sa susunod na linggo. Kailangan magkaroon tayo ng 5 araw na sunod-sunod na pag-ulan. Ang magiging total at least umabot ng 25 millimeters ang total na pag-ulan in the span of 5 days. Dapat may 3 araw po tayong sunod-sunod na umulan talaga. So far, halos 3 pa lamang ang nakakamit ng criteria na yun. At least 50%, mga around 6 to 7 stations dapat ang mag-register na nakapagtala ng 5 consecutive days of rains na umabot ng 25 millimeter. Kabilang sa mga lugar na nakapagtala ng malalakas na ulan sa loob ng 5 araw ang Subic, Zambales, Puyo, Palawan at San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa Pag-asa, mahalaga ang maingat na pagtataya bago magdeklara ng tag-ulan dahil malaki ang epekto nito sa agrikultura, power generation at water sector. Sa ngayon mayroon daw isang low pressure area sa West Philippine Sea na kasalukuyang nagpapalakas sa habagat. 2 posibleng senaryo ang nakikita ng Pag-asa. Mananatili itong isang LPA na patuloy na magpapalakas sa habagat o lumakas ito bilang isang tropical depression at pumasok sa northwestern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi ito inaasahang magla-landfall sa Pilipinas at sa halip ay kikilos patungong Taiwan o timog na bahagi ng Japan. Gayunpaman, pinapayuhan ang publiko na mag-monitor ng mga abiso ng Pag-asa at magdala lagi ng payong o kapote. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.